bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kaya sarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanya iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Ayon at kumanta, sumayaw sa saliw ng tutugan, kain ang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Ayon at kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kain ang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging
sa'yo alay. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw sa saliw ng tutugan, kay inang pagmasdan ng nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Praise God. Praise God. Good morning, Jesus. Good morning, Sir Maripa. Sister Lisa. Amen. Hallelujah. Alam namin na sa araw na to ay kayo ay prepared to listen to the Word of God, and we are all happy that we are together again to study His Word. Napakabuti ng Panginoon at talagang i-appreciate natin na bawat araw na may kalakasan tayo, namulat pa yung mata natin, talagang napakagandang biyaya galing sa Panginoon. Amen. Amen. Sa pagbungad pa lang. Si Jesus ang katugunan. Yes. Sa Thank North, you, East, Lord. West, South, good morning po. Pero bago tayo mag-umpisa, Sir Maripas, pambugan na palalangin. Salamat, salamat, Panginoon. All glory and honor is yours, Almighty Father. Thank you, Lord, for this beautiful day. Thank you, Lord, for the sun. Thank you, Lord, for the air. Thank you, Lord, for your presence, O Lord. Lord, maraming salamat muli sa oportunidad na ibinigay mo sa amin para magamit mo sa araw na to. At Panginoon, sa mga kapatiran namin na nagtsatsaga, nagpapatuloy na mag-abang ng GMJ, maraming salamat, Lord. Lord, gamitin mo po kaming dalawa ni Sir Maripas kung ano po ang gusto niyo iparating sa aming mga kapatid. At Lord, nagpapasalamat din po kami sa malakas na pangangatawan, Lord, sa pagkain na patuloy na sa mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin. Lord, maraming salamat. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Napakaganda nung awitin ni Brother Bong. Yeah, thank you, Lord, Brother Bong. Kaugnay dun sa ating pag-uusapan ngayon eh. Kung kahapon nga po, si Sister Ria, sabi niya, isa daw sa karakter ng mga Pilipino, yung katatagan. Itong pong pag-uusapan natin ngayon, sabi ko nga merong at, kung katatagan at, ano po kaya ito yung at na to? Gusto ko lamang pong basahin sa James 1, chapter 1, verses 2 to 4, at saka pupunta ako sa verse 12. Basahin ko muna po sa English, tapos sa Tagalog. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds,
because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Sa verse 12, blessed is the one who perseveres under trial because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Sa Tagalog, napakaganda din po eh. Basahin ko po. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Sa verse 12 po, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Ito na po yun. Kung kahapon katatagan, ito yung kasunod at katyagaan. Ito yung Tagalog ng perseverance. Gusto ko lang pong bigyan ng meaning ang ating word na gagamitin ngayon ng perseverance. Nakalagay po dito, continued effort to do or achieve something despite difficulties, failure, or opposition. Ito yung tuloy-tuloy na pagsisikap at paggawa upang makamit ang isang bagay sa kabila ng ating paghihirap, sa kabila ng pagkabigo, at mga oposisyon sa buhay. Alam nyo, napapanahon talaga itong perseverance na to eh. At nararanasan natin ngayong pandemic. Sir Maripas, nakapila ka na ba sa community pantry dito sa Parañaque? Hindi pa naman, thank you, Lord. Sa vaccine. Ito naranasan ng dalawang asawa natin eh. Alam niyo bang dito pinaranas sa kanila talaga ang perseverance. 2 days po silang nakapila. Alam niyo po yung unang araw, maghapon po yun. Pero umalis naman din sila nung hapon. oo, maghapon nga lang eh, hindi kasama yung gabi, maghapon tama, lang eh. oo. Nag-brown out pa nga daw eh. Pero alam mo, hindi sila nabakunahan. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Sugod pa rin sa pangalawang araw. Eto na. Alas 7 pa lang yata, wala pang alas 7, umalis na ng bahay. Alam niyo po ba ang bukas ng mall? Alas 10. Alas 7 pa lang nakapila na sila doon. Dito lang po pinakikita ko yung kung gaano yung katyagaan ng mga Pilipino sa pagpila ng mga mga sa sitwasyon na yon. At pinatunayan naman na after nilang nabakunahan, sabi nga eh, mga Sputnik gang na sila ngayon eh. Sputnik. Sabi nga, of all the pain, sabi nga, may crown of glory na natanggap sila. Ang lalakas ng loob na nagpakuha ng picture. Talagang mga Sputnik gang. Di ba? Sa buhay din natin, sa panahon nga ngayon na pandemic, maraming nawawalan ng trabaho, maraming nawawalan ng loved ones, mga kamag-anak mo, mga mahal mo sa buhay, ang hirap mong puntahan. Pero, meron pa ring way na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ito ang social media na to. At thank you, Lord, sa lahat ng mga pagsubok na yan, talaga namang ang Panginoon pa rin ang gumagawa ng paraan sa mga pagsubok natin yan para malutasan yan. At sabi nga, isa pa rin example sa Maripas eh. Hindi lang na. Sige, okay lang, Sister Lisa. Yung isang example pa rin yung sa buhay ni Joseph. Diba? Ito nga sabi nga, Joseph persevere through terrible relationship with his brothers. Andyan yung kamuian siya. Gusto na siyang patayin. Tapos, ibinenta pa siya. Nakulong pa siya. Maraming sa buhay niya. Pero nandoon
yung kanyang katatagan ng loob na nagpatuloy siya at alam niyang may Diyos siyang pinangahawakan at sinasamba. Sabi nga, he was eventually transformed by God so he could forgive his brothers and grow to love them. At ito ang pinakamaganda. Through God's grace and perseverance, Joseph changed and overcome those trials in his life. At alam nyo, may 3 bagay lang na gusto po akong iparating sa atin na ano ba itong mga trials na to? Bakit ini-entrust sa atin? May 3 bagay. Unang-una, this is part of God's work. Sabi nga, ito'y gawa ng Diyos. God is in control of the trials and it helps us to stop worrying about how things are going to work out. Sabi ko nga, pain is not without purpose. Sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. And in Romans 8:28, sabi nga, in all things God works for good for those who love Him. May kanta tayo dyan eh. May magagawa, may magagawa, may magagawa ang Diyos. Malaki ang magagawa, malaki ang magagawa, malaki ang magagawa ng Diyos. Amen. Kahit ending lang, meron na akong intro. Yung pangalawa, to show that God's power on display. Maipakita ang kapangyarihan ng Diyos. When God allow us into a trial, He may be getting ready to work for His glory. And God uses trials to show that He alone deserves the credit. Hindi sa credit natin kundi He alone, God alone. All glory and honor belongs to God. Sabi nga, at ang pangatlo, make us depend on God, Him alone. God uses trials to turn our dependence fully on Him. Sabi nga, yung mga trials daw are God's tool to break over dependence of self so that we will trust on God alone. Umasa at magtiriwala lamang sa Diyos. Tama-tama yung kanta ni Brother Bong, di ba? Sabi nga doon sa kanta niya, may 3 bagay, di ba? Maghintay, magbantay, magdasal, di ba? Magtiwala, patuloy na manalangin, may magandang mangyayari. Ay, hindi yata. Pero nandun yung 3 bagay na yon, yung 3 bagay na yon. At ito naman sa conclusion nga natin, we can't really know the depth of our character until we see how react under pressure. Para bang sa test, di ba? Ang hirap mag-test ng may time allotted ka eh. Na within 30 minutes, tatapusin mo yan. Pero, God wants us to make mature and complete, not to keep us from all pain. Instead of complaining about our struggles, we should see them, eto ang pinakamaganda, opportunity for growth. Thank you, Lord, for promising to be with us in rough times. Ask Him to help us solve our problems, to give us the strength to endure. Eto yun. And be patient, and God will not leave us alone with our problems. He will stay close and help us to grow. Sabi nga sa Matthew 24 verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Meron pa rin isang kanta dyan eh. Pagsubok man sa akin dumarating, ito'y di ko na pinapansin. Pagkat ako ay mayroong tagapagligtas na nagmamahal sa akin. Mahal kita, mahal Panginoon, mahal kita, Panginoon, mahal kita, aking Panginoon, mahal kita, mahal kita. Thank you, Lord. Sister Maripas. Amen. Praise God. Napakaganda ng
ginagawa ni Lord sa kabila ng mga pagsubok. Meron siyang character kasi na dinidevelop sa atin. At yan yung perseverance. Ako naman po, basahin ko dito po sa Philippians 3, verse 14. So I ran straight towards the goal in order to win the prize, which is God's call through Christ Jesus to the life above. Amen. Praise God. So, kagaya din nga, meron din akong definition ng perseverance. Ang perseverance sa Greek po ay hupomone, means enduring, continuing, or patience. And another definition, perseverance means persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Pareho kami ni Sister Lisa. So in spite of the difficulty, kahit na may mga delay, yung perseverance ay ibig sabihin pagko-continue, pagpapatuloy, hindi nag-give up. Ito po sa verse na to na ating nabasa kanina, Philippians 3:14, sabi ni San Pablo dyan, ang tatlo po ang nakita ko. Una po, so I ran straight towards the goal. Tayo mga Kristiyano, sabihin na natin, pag sinabi kasi to run straight towards the goal, ibig sabihin, focus ka. You know where you're going. You have to have a goal. Alam niyo, napaka-importante na sa isang tao may goal sa buhay. Kasi noon nga, hindi ko alam kung bakit ako pinanganak eh. Bakit ako nabuhay sa mundo. Hindi ko alam yun. Ang alam ko lang, kumain, matulog, magtrabaho, magpamilya, and then mamatay. But is that really the goal kung bakit tayo nandito ngayon? So dito, nakakatuwa kasi meron tayong goal. Meron layunin ng Diyos kung bakit ka nariyan. Kung bakit ako narito. So may layunin talaga ang Panginoon. At ang Biblia, alam nyo, clear na clear. Kaya ako nagkaroon ng pagkamulat nung malaman ko ang salita ng Diyos. Kasi ang clear niya kung ano layunin niya sa akin. Yung sa Isaiah 43:7. They are my own people and I created them to bring me glory. Nabukas ang isip ko doon. Ay, kaya pala ako nilikha ng Panginoon. Kaya pala ako nandito sa earth. Para magbigay ng glory sa Lord. Hindi pala parang kung ano lang, kung anong maibigan, maging gusto, yun na yun, hindi. Pag nasa mundo ka, ang goal ng mga tao sa mundo talaga ay to accumulate money, wealth, maging mayaman, maging sikat, maging somebody. Yan ang mga goal ng mga nasa mundo. Pero as we grow in the Lord, as we have a deeper relationship with God, through His Word, we know that He has His own goal for us. Kaya tayo dapat mga Christians, align ourselves to the goal of God. Alam niyo, napakadami niyang goal para sa atin. And we only have to read the Bible. Una kong nabasang goal nga, na alam ko, na goal niya sa atin lahat, is yun sa Matthew 22:36-40. Ano yun? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and all that is in you, and love your neighbor as yourself. So that's the first goal. Na pwede natin, ngayon ba nagagawa na natin to as Christians? Pakalinaw yan sa atin na yun, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, na mahalin natin ating kapwa, mahalin natin ang Diyos ang higit sa lahat. Ano pang goal na tinuturo sa atin sa Biblia? Ang maging katulad ni Kristo. Kristo, to be like Christ. Goal na natin yan ngayon, di ba? Thank you, Lord. Yan na po ang goal natin. Kaya bawat saglit ng ating buhay, nag-iingat tayo sa nasabi natin, sa isipin natin. Kasi imagine niyo yung si Lord, di ba? Ano ba si Lord? Ano ba ang buhay niya? Mababa ang kalooban, dapat mababa rin ang kalooban natin. Magalakin, dapat magalakin din tayo. So, to be like Christ, yan ang isang goal dapat natin. At alam ko lahat tayong mga Kristiyano, yan ang goal natin. Ano pa? Seek first His kingdom, Matthew 6:33. Yan, kailangan maging malinaw sa atin yan. Kasi marami inuuna ang mga tao. Kaya nga minsan, God allows pandemic. Di ba maraming tao ngayon, hinahanap si Kristo. Hinahanap ang ganitong gawain. Gusto makarinig ng salita ng Diyos. Gusto malaman. Kasi tinuturo sa atin ni Lord, seek first the kingdom. Si Lord ang unahin mo. And then ano pa? Yung sinabi ni Pastor nung Sunday, na we are special people of God. So, we are
We should be the best that we can be. We should offer the best to God. So yan ang will niya, yan ang goal natin. We should be the best offering. Bibigay ka ba kay Lord ng pangit na offering na punong-puno ng pagrereklamo? Yan ba ibibigay natin kay Lord? Siyempre hindi. The best offering. Hindi, kundi laging nakasimangot, yan bang offering natin kay Lord ngayon? Umaga pa lang, nagre-reklamo na. Ano na naman ang lulutuin ko? Maglalaban na naman ako. Sila bihis lang ng bihis. Ano po ang offering bibigay natin? Tambakang hugasin. So, ang offering natin, the best. Malinis. The best na ibibigay natin kay Lord. So, and then the final pong pinaka-goal natin as Christians is to be with Him in paradise. Wow, di ba? Alam ko lahat tayo, goal natin yan. To be with Him in paradise. I want to be with the Lord. To be with the Lord in paradise. Kaya lahat to dapat gagawin din natin, maging goal natin to. Kasi entrance to heaven tayo eh. Pero alam nyo, we have the glimpse of heaven here on earth. Glimpse pa lang tayo. Ma-appreciate na natin. Tandaan po natin that in a race, there are two kinds. Tinitingnan ko oras kasi medyo ko eh. So there are two kinds of race. Yung 100-yard dash at saka yung marathon. Tayong mga Christians, nasa marathon. Hindi tayo 100-yard dash. Ibig sabihin, sandaling takbo lang, tapos na. Yung marathon, pwedeng 20 miles, 26 miles. Malayo ang tinatakbo nito. Dadaan ka sa bukid, dadaan ka sa patag, dadaan ka sa bato-bato, dadaan ka sa matubig, dadaan ka sa matalahib. So maraming pwedeng daanan kapag tumatakbo ka ng marathon. Ganyan ang buhay ng Kristiyano. Ganyan ang buhay natin, maraming dadaanan. Pero, ang Panginoon, ang maganda, tinuturuan niya tayong magpatuloy. Huwag kang give up. Alam ko maraming hirap talagang daraanan. Pero we must persevere. We must go on hanggang matapos. Kaya sabi niya, I run towards the goal. Ibig sabihin, goal pa lang yun ha. So, goal pa, kailangan may goal ka, may tinutumbok ka, hindi yung takbo ka lang tapos, saan ka pupunta? Hindi ko nga alam eh. Wala lang, dito lang. Ba't ka nagpunta ng mall? Wala lang, wala akong magawa. Ganun lang, pasyal-pasyal lang. So, may goal dapat tayo ni everything, lalo na tayo ngayong Christians. At napakaganda ng buhay Kristiyano. And we are in a marathon race. Ibig sabihin, we need to persevere. Yes, we need to persevere. Ang pinakamagandang example ay si Lord Jesus Christ. Kasi alam nyo, kung titingin siya sa hirap na daranasin niya, Diyos siya, di ba? Hindi niya tinignan yun, kundi yung joy na matatanggap niya after. Dito nga sa Hebrews 12 verse 2, let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. On the contrary, because of the joy that was waiting for him, he thought nothing of the disgrace of dying on the cross, and he is now seated at the right-hand side of God's throne. Wow. Di ba ibig sabihin, ito ang pinakita sa atin ni Lord na kahit na may pagsubok, may gloria. May gloria. Meron tayong magandang mangyayari sa buhay natin, hindi pa tapos si Lord. So kung dadaan naman natin yan, magtiyaga-tiyaga tayo, magtiis-tiis kasi ganun po. Talaga ngayon, we are in a marathon race. He persevered, so we too should persevere. Nag-persevere si Lord eh. Diyos siya eh. Pero kaya tayo, mag-persevere yan. He set an example for us that we need to persevere. And then, number 2 is press on. Ibig sabihin, magpatuloy ka. Di ba kanina sabi sa number 1, let us run I run straight towards the goal. And number 2, press on. Ibig sabihin, persevere. A runner does not carry clothing or baggage. Excess weight can slow us down.
So, di ba, may nakita po ba kayo na runner na may daladalang maleta, backpack, kahit nga tubig, wala yun eh. Kasi may mga bawat nagpapainom sa kanila. So, ganun din sa as Christians, hindi tayo pwedeng magdala ng maraming bit-bit. Mahihirapan tayo, babagal tayo, hindi tayo makakatakbo. Totoo po na hindi madali. Kasi minsan, maraming distraction sa paligid natin, maraming humihila sa atin para mag-slow down. Pero, we must keep on. We must press on. Sabi nga dito, a runner does not constantly look behind. Kasi bakit? Di pwedeng tingin ka ng tingin. Pag tumatakbo ka, di pwedeng tingin ng tingin sa likod. Kasi pwede kang madapa, mapahamak, mahirapan. Or mistakes, ano ba ang pwede nating di ba sabi nga, yung binabalikan natin, minsan yung ating mga mali, yung, nakaraan na yon, yung mga, clinging on the past, yung mga, sana kung naging ganito lang ako, ganyan. Hindi naman tayo naging ganon. So, kailangan po talaga, fix your eyes on the goal. Doon tayo titingin, hindi sa likod. Continue the run. At huwag na tayong magdala ng maraming takbo, ng maraming dala-dala. Naiisip ko nga minsan, paano yung mga anak ko, paano yung mga kamag-anak ko, wala pa sa Panginoon, ay pagdasal po natin sila. Pero totoo po, kailangan patuloy tayo sa pagtakbo. And then, kagaya ng and then appreciate your journey. Kasi, di ba, pag tumatakbo ka, nakatingin ka, tinitingnan mo yung mga paligid mo, na-appreciate. Minsan kasi hindi natin nakita yung maganda. Di ba, pag tumatakbo, nakikita mo yung mga puno, yung fresh air na naaamoy mo, yung mga bundok. Minsan, sa buhay ng tao, Christian life, hindi na nakatingin dun sa na-appreciate yung nangyayari. Alam na, napakabait ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, di ba, we have the glimpse of heaven. Tapos, totoo yan na ngayon pa lang nararanasan na natin yung buhay makalangit. Kami nga, nakakatuwa si Lord kahit na pandemic. Parang hindi although minsan naiinip kami, pero hindi kami yung nabibigatan, na nahihirapan, kasi pinagagaan ni Lord eh. Magpatuloy ka lang talaga. Appreciate namin lahat ng natatanggap namin na blessings, appreciate namin yung mga ginagawa ng Lord through you, na napatuloy kayong nagsusupport sa gawain, at kapag nangailangan, nandyan din kayo, glory to God. So pinagagaan ni Lord, alam niyo po na nakakatuwa, nung kailan lang, kahapon, nakatanggap kami ng mga gamot, di ba? So, the Lord supplies all our needs. Wala ka nang hahanap-hanapin pa eh. Pati maintenance, isinupply na ni Lord. Sobrang akong appreciate kasi mami ko tsaka husband ko nagme-maintenance. So, syempre, 1 year yung supply. 1 year ang supply. Thank you, Lord. Glory to God. So, yun yung ma-appreciate mo talaga yung ginagawa ni Lord. Sa pagtagbo natin, huwag natin titingnan yung pagod, yung hirap, kung titingnan mo, yung ginagawa ni Lord, tingnan mo yung ganda. Sobrang ganda po. Kaya ma-appreciate natin, ma-enjoy natin yung mga blessings na binibigay sa atin ni Lord. No matter how long the race, He does not give up. We don't give up. Kahit gaano ka haba, we must not give up. Learn to appreciate the journey. Appreciate the little wins. Kasi minsan, ang haba naman ng takbuhan, napapagod na ako. Pero tingnan mo muna yung ano na ba ang tinakbo mo. Ano na narating mo? Minsan, di ba, ang tinakbo na pala natin ay 5 miles. Ay, syempre appreciate na, thank you Lord, naka 5 miles na ako, 15 miles na lang. Mahaba pa rin. Pero appreciate, learn to appreciate, kasi pag nag-appreciate ka, gagaan. Gagaan. Gagaan yung hindi ka na mahirapan. Oh, thank you Lord. Hindi na ako masyadong magagalatin ngayon. Thank you, Lord. At binago mo na ako unti-unti. Thank you, Lord. Naunawaan ko na siya. Mapagpasensya na ako. Hindi pa man tayo ganap. Pero meron na tayong progress. So, yes, we are working in progress. So, look, tingnan natin yung goal natin. Look unto Jesus. We can do it because of the grace of God. And then,
Basta i-appreciate lang natin para hindi tayo mabigatan. Mag-enjoy tayo sa binibigay ni Lord na pag-ibig niya sa atin araw-araw. Kasi pag ngayon pa lang, katulad kahapon, nakatanggap ka ng mga gamot. Dapat sasabihin natin, thank you Lord, di ba? Pero sasabihin natin, ito lang binigay sa akin? Ano ba naman yun? Dami-dami ng gamot. Thank you Lord na, kapatid. 1 taon na yung gamit mo, baka mag-expire. Diba? Oh, thank you Lord na tayo. In everything, give thanks. Appreciate God's goodness. Makita natin yung ganda kasi kung hindi natin makita yung ganda, mahirapan talaga araw-araw. Magbibilang tayo na, ang hirap naman. Ito, ganyan na lang tayo. Nakakapagod yes. yun. Hindi tayo mag-enjoy sa buhay natin. Dito pa lang sa lupa, binibigyan na tayo ni Lord ng glimpse of heaven. And then last po, take the Lord with you. Stay on the Lord. Kasi hindi natin kakayanin, kailangan natin sa Lord. Stay in His Word. Yung mga promises niya, hawakan natin. And then last po, win the prize. The reward is sure. Sure na ang ating reward. So just keep on going hanggang sa kunin na tayo ni Lord. Hanggang sa kunin na tayo. Parang, keep on going. Parang March. Parang merong ang di ba? Ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Yes. At ang umaayaw, ay hindi nagwawagi. Let's go for the win, di ba? Meron yon. Let's go for the win. Doon tayo. Winners na tayo. Kailangan lang talaga magpatuloy tayo hanggang malubos ang ating... Kahit mabagal, kailangan diretso mo pa rin. Focus ka sa finish line. Yes, finish line. Kahit madapa ka, tayo ulit. Yan ang mga resilient. Yan ang mga persevering na tao. Sabi nga sa Galatians 6:9, so let us not become tired of doing good, for if we do not give up, that time will come when we will reap the harvest. So merong harvest time. We are all winners na. We have a crown of glory. So, mga kapatid, pag nag-give up tayo ngayon, sayang naman yung win natin. Let's go for the win. Let's go for the prize. Amen. Go for gold. Go for the gold. Thank you, Lord. Amen. Ito na ang dapat na magpasalamat ngayong araw na to. Mga Yes. kapatiran natin na pinagpala sa kanilang kaarawan. Basahin na natin muna. Birthday muna. Sige, birthday. Birthday muna ni Brother Romy sa Balboro ng ating karangalan. Si Sister Clarita Pingal na kapatid ni Sister Carmen Sebastian ng Yes. Makaturing. Na mama ni Sister Beng. Amen. Brother Nelson De Jesus, sa Bulacan to, di ba? Kapatid ni Sister Cecil. Yes, happy birthday Happy po. birthday. Sister Tita Viernes ng ating Pangasinan. Pangasinan. At belated naman kay Sister Hannah and Kit Peralta. Mhm. Taga-Alaminos, wala tayong anniversary jam? Meron. Eto, Brother. si birthday din at saka anniversary Yes. ni Brother Jose and Sister Tita Tita Viernes. Viernes. Sige, Sir Maripas, kantahan na natin. Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy, happy, happy anniversary. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy anniversary to you. Thank you, Lord. Mga kapatid, mag-game na po kayo. Click-click. Game na. Pero bago yan, yung ating BOTD, yung ating verse of the week, sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthened me. Thank you, Lord. Yan ang kailangan natin ngayon. Thank you, Lord. Meron na bang mga Mag-game na tayo, mga kapatid. O bago yan, dito muna tayo. Yes, sa ating mga order manggagawa. muna.
Lord, Lord, alam mo po Huwag kung mo- sino ang dapat tawagin. Lord, yung ready po. Brother Jerry! Yay! May sabon na tayo. Ulit. Paglaba ulit. Good morning po mga kapatid. Beatitude. Happy are those who they are no spiritually poor. The kingdom of God belongs to them. Happy are those who are mourn. Who mourn, God will comfort them. Happy are those who are humble. They will receive what God has promised. Happy are those whose greatest desire to do what God requires. God will satisfy them fully. Happy are those who are merciful. God will be merciful to them. Happy are the pure in heart. They will see God. Happy are those who seek for peace. God will call them His children. Happy are those who are persecuted and to do what God requires. The kingdom of heaven belongs to them. In Jesus' name. Thank you, Lord po. Thank you, Lord. Brother Jerry, please get our soap. Our tide. Mamaya. Thank you, Lord. Ready na si Brother Jerry maglaba mamaya. Ako naglalaba. Ayan, thank you, Lord. Marami po nag-respond. 2, 4, 6, 8 po sila. 8,000, 80,000. Yan, sila. Sister Connie Manalad. Sister Lita Saraspe. Hindi ko nakita. Sister Mindako. Sister Feli Alaray. Thank you, Lord. Brother Jun Magigad. Brother Raimundo Teo ng Tejo. ating Mendez. Sister Ofelia Perez ng Project 4. At si Sister Clang Clang Rabang. Rabang ng Victoria Homes. Okay na, Sister Jam? May pahabol pa ba? Ready na po kayo, mga kapatid. Sige. Spin. Oh, the beat. Hindi dyan si Jam. Spin the wheel. Starlita Saraspe. Ang ating kaibigan. Yan kaya. Angelita Saraspe daw siya. Ayan na. Ready na, Sister Lita. Angelita Saraspe. Thank you, Lord. Ayan na. Ayan na, Praise nagriring God. na. Ayun. Hindi, Wala Sister pa. Maripas yan eh. Ako yun eh. Hi po, Starlita! Morning po! Yan, thank you Lord. Ready na po ba kayo? Kumusta po? Ang liwa-liwanag ng mukha ni Sterlita. Thank you, Lord. Ready na po ba kayo? Magandang umaga sa lahat ng mga kapatiran at sa inyo dyan lahat na riyan sa center at sa lahat ng mga nakikinig. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Thank you Lord po, Starlita. Ready na po ba kayo sa ating beatitude po ba? Amen. Sige po, go na po. Sige. Mapalad ang mga walang inaasahan kundi ang Diyos sapagkat sila'y mabibilang sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nahahapi sapagkat sila'y aaliwin ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat sila'y mamahalin ng daigdig.
Mapalad ang mga nauuhaw at nagugutom sapagkat sila'y bubusugin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat sila'y kahahabagan din. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat ituturing silang anak ng Diyos. Mapalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat sila'y ibibilang na sa kaharian ng langit. Mapalad ang mga nilalait, inuusig, pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan pinaparatakan ng lahat ng uri ng kasamaan na walang katotohanan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Amen. Tulad ng ginawa ng mga tao noon sa mga propetang nauna sa inyo. Thank you, Lord. Amen. 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 Praise God. Glory to Long cut yung God. kay Sister Lita, Ang no? haba. Ang galing. Nakuha niyo po. Thank you, Lord, for Sister Lita. At inyong biyaya. Eto Sister po. Lita, papadala na lang po. O kaya pagpunta nyo rito, naka-reserve na para sa inyo. Yan. Ang tawag dyan? Hindi ko alam kung ano. Canister po. Canister. Thank you, Lord po, Sister Lita. Have a nice day. God bless you po. Ay, kala ko nasa, Thank you, Lord. Opo, thank you, Lord, sa ating kapatid, Sister Lita. Senior na, pero grabe, memory. Kita mo yung mga senior sa pagtsatsaga nila nag-aantay. Ikaw, Sister May Lisa, persevere- ready ka na? Tomorrow na ako, tomorrow. Thursday. Ako, konti pa lang. Yes, Sige, punta na thank tayo you, sa Lord. ating new song na aawitin ng ating kapatid na si Sister Seiya Borja na siya rin ang nag-arrange. Ang title? Siya ang nag-compose, arranged by Brother SJ. Title? Dahil sa pag-ibig mo. At susundan ni Brother Ray Dangana na ating minister para sa isa pang, ang tawag doon? Newness of life. Thank you, Lord po. God bless. God bless po. Ako'y aawit sa'yo.
magandang umaga po mga kapatid sa ating lahat. Binabati ko po ang mga taga North, East, South, West, at ang mga taga-ibang bansa po na nararating po ng ating Good Morning Jesus. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-start sa aking testimony po tungkol po sa newness of life, ay mag-pray po muna tayo. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat po Panginoon sa umaga pong ito na punong-puno po ng pag-ibig po ninyo. Sinamahan niyo po kami matulog. Salamat po Lord sa aming paggising na malalakas po ang katawan. At lagi niyo po kaming gabayan, ang lahat po ng kapatiran. Ganun din po Lord, tinataas ko na rin po ang buong mundo sa inyo na nangangailangan po ng healing Lord. Salamat po. Sa umaga pong ito Lord ay gamitin po ninyo ako. Kayo po ang magturo sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu Lord, ay kayo po ang aking maitaas sa aking kalagitnaan. Muli, lahat po ng papuri, pasasalamat ay sa inyo po lamang. In Jesus' name, Amen. Ayan. Sige po, dito po sa Romans 6 verse 4, babasahin ko po lamang. Sa makatuwid, tayo'y namatay na at nilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay. Ayan. Purihin po ang ating Panginoon. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat po sa umaga pong ito na binigyan po ako ng pagkakataon. Malaking pribileyo po mga kapatid na ma-share ko po ang bagong buhay po na tinanggap ko po sa ating Panginoong Jesucristo. Konting sharing po mga kapatid sa aking lumang buhay. Napakahirap po para sa akin na hiwalay po kay Lord. Walang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, ang buhay ko walang direksyon, walang patutunguhan, madilim, magulo. Kahit na meron kang mga magulang na nag-a-advise sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, wala nga pong relasyon sa Diyos, ikaw po ang nasusunod mga kapatid. Alam niyo po, 4 na beses po akong na-rehab. Unang rehab ko po pinagbigyan pa ako ng aking mga mahal sa buhay. Yung pangalawang rehab ko po pinagbigyan pa rin po ako ng aking mga mahal sa buhay. Pangatlong rehab, pinagbigyan pa rin po ako mga kapatid. At yung pang-4 na rehab ko po mga kapatid ay nag-give up na po silang lahat. At dito ko po nakita na meron po talagang limitasyon ang pag-ibig ng tao. Hindi po katulad ng pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig po kasi ni Lord, mga kapatid, eternal Hindi siya magsasawang mamahalin tayo. At dito ko po nakita na umabot po ako sa punto na dahil nga po nag-give up na ang aking mga mahal sa buhay, wala na po ako mapuntahan mga kapatid, kahit sino. Muntika na akong maging taong grasa. Kung saan na po ako napupunta mga kapatid. Napakahirap, masalimuot po ang aking buhay mo. Kung bakit ako napunta sa ganung sitwasyon. Kung bakit ako napunta sa ganung uri ng buhay. Pero mga kapatid, alam po ninyo, meron pong ginamit si Lord na ginamit ni Lord upang mahikayat ako at mailapit sa Kanya.
At meron din pong ginamit ang ating Panginoon na isang community, ang Comfy, para magamit po at makilala ko po si Lord. Alam niyo po, simula po nung nakilala ko ang ating Panginoong Jesucristo at tinanggap ko po siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay, mga kapatid, doon ko po na dama o na-receive yung tinatawag po na fullness of life, yung kasiyasayang buhay, ganap at kasiyasayang buhay. Wala na nga pong tumatanggap sa yung buhay ko noon, mga kapatid. Halos hindi ko alam saan ako pupunta, kanino ako kakain. Magpupulot na nga po ako ng basura noon. Muntik na po ako maging taong grasa noon, mga kapatid. Pero meron po palang plano ang Diyos sa aking buhay. Meron pong pag-asa sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na tanging siya po lamang ang kayang magligtas sa ating lahat. At salamat po, at isa po ako ron, mga kapatid, na nakatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoong Jesucristo. At lahat po ng papuri, pasasalamat kay Lord po lamang. At salamat po sa bagong buhay na pinagkaloob niya po sa akin ngayon. Kung sino po ngayon si Brother Ray. Hindi ko po akalain na magkakaroon po ako ng panibagong buhay sa kanya. Buhay na hindi ko po pinaghirapan. Tanging grasya po lamang niya, mga kapatid, kung ano ang buhay ko po ngayon. Binigyan niya po ako ng isang asawa, binigyan niya po ako ng isang anak, at higit po sa lahat, ginawa niya po akong tagapagsalita ng kaligtasan, mga kapatid. Ginamit po ako ng Panginoon ngayon upang ma-share po ang kanyang kabutihan. Hindi ko po akalain, mga kapatid, nakarating ako sa ganitong buhay na patapon, wala ng direksyon, dead, walang kulay, walang buhay. Ito po yung buhay ko ngayon, mga kapatid. Pero salamat po. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na unmerited ang kanyang favor, ang kanyang grasya. Hindi nagsasawa ang Diyos na mahalin po tayong lahat. Hindi nagsasawa ang kanyang pag-ibig na maipadama niya na magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya at matupad ang kanyang plano sa pamamagitan ng pakikipag-isa po natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya alam niyo po, itong buhay ko po ito, mga kapatid, ay grasya na lang po ng Panginoon. At salamat po. At binigyan niya po ako ng isang full of hope, punong-puno ng pag-asa. Pag-asa na hindi kayang tapatan ng ano paman. Kay Lord po lamang yan, pag-asa niyan, mga kapatid. Dahil sa pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang lahat po tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang isang lingkod po ng ating Panginoon, ang sabi nga po sa awiting ito make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be, make me a servant, make me a servant today.
Thank you Lord po mga kapatid. Kaya tatandaan po natin. Sinabi rin po sa Acts 4:12 sa awitin, kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan, pagkat sa silong ng langit Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan, pagkat sa silong ng langit Kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Thank you Lord po mga kapatid. God bless us all. In Jesus' name, Amen. 2 Timothy 2:2